Okay. Yaman din lang po at nabanggit ko na ang tungkol sa pagsasanay, nagkaroon din ng back-to-back training workshop ng gender sensitivity and responsive planning at website management and effective writing for the web para sa NNC staff. Ang training workshop sa gender sensitivity and responsive planning ay naglalayo na masiguro na naipaloob sa mga polisiya, plano, programa at mga activity ng NNC ang gender issues, samantalang ang website management naman ay para mas maging presentable at up-to-date ang mga articles na isinusulat at ina-upload sa NNC website at sa mga webpage ng ating regional offices. Sa pamamagitan ng NNC website, ay mas maraming mararating ang mga polisiya, programa at kaalaman tungkol sa nutrisyon dito sa ating bansa. Kaya po mga kaibigan, pumunta lang po kayo sa www.nnc.gov.ph para dun sa website, official website po ng National Nutrition Council. At mula po dito sa website na to ay makakapunta kayo sa iba't ibang rehiyon ng National Nutrition Council ng bansa. Pati na rin po dun sa mga regular program natin sa radyo, sa pati Nutriskwela, pwede kayo mag-upload or download rather ng mga past episodes ng ating programa. Patuloy pa rin ang pagbibigay ng pagsasanay sa mga barangay nutrition scholar tulad ng basic computer literacy training para sa mga officers ng BNS Federation ng Bicol Region. Oo, nakita ko ito sa kanilang Facebook account. Ay mga technowiz na daw ang mga federation president ay officials ng Bicol, BNS, Bicol BNS Federation. Ito po ay upang mapalawak yung kaalaman po ng BNS tungkol sa paggamit ng computer. For example po, may dinevelop ang NNC na computer program para mas madali nang malaman ng BNS ang tamang edad at nutritional status ng batang tinimbang. Mas mapapadali na ang trabaho ng BNS at tiyak pa na tama ang kanilang datos ukol sa nutrisyon ng mga bata sa kanilang barangay. At syempre, kokonti na rin yung mga error. Opo, ma'am. Oo, para mas angkop at saka tama na yung mga datos sa nutrisyon ng mga bata. Okay. Siyempre pa, ASEC Bernie, patuloy pa din ang mga training ng NNC sa mga barangay tungkol sa promotion of good nutrition para sa nalalabi pang mga barangay sa Daraga Albay, Ocampo Camarines Sur, Labo Camarines Norte sa Region 5, Bago City sa Negros Occidental, Igbaras at Tubungan, Iloilo, Libacao, Aklan sa Region 6, Cortes, Danao, Dimiao, Duero, Gundulman, Sevilla, Loon at Sikatuna, Bohol, San Jose, Sibulan, Bacong, Mabinay, Ayungon, Tayasan at La Libertad, Negros Oriental ng Region 7. Dito po sinasanay ang mga barangay nutrition scholar, barangay health worker, rural health midwife at mga mother volunteer tungkol sa pagtulong sa mga nanay para sila ay makapagpasuso ng kanilang sanggol at mabigyan ng angkop na pagkain simula ika-6 na buwan. Dito din sa Pilipinas, ginanap ang Asia Regional Meeting on Salt and Flour Fortification na dinaluhan ng mga representatives ng flour milling at salt industry mula sa iba't ibang bansa dito sa Asia kasama na ang China, Bangladesh, Indonesia, Malaysia, Mongolia, Nepal, Sri Lanka, Vietnam at Philippines. Isa sa naging highlight ng meeting ay ang formulation ng country plan para matugunan ang issues na may kaugnayan sa internal and external regulatory monitoring para sa salt iodization and flour fortification. Isang maganda pagkakataon po ito para sa Pilipinas dahil maaari nitong i-adapt ang mga naibahagi na global and regional experiences on regulatory monitoring of salt iodization and flour fortification programs ng mga bansang nabanggit. Pero Liza, marami ring naituro at na-share ang Pilipinas dun sa mga ibang bansa na yon. Hindi lamang tayo tumanggap at tumingin kung ano yung mga pwede nating i-adapt. Marami rin silang natutunan sa ating experience. Ay, opo ma'am. Kaya yun yung isang venue na nagpalitan po ng mga kaalaman ng iba't ibang bansa sa Asia. Napagkasunduan po ng Philippine delegation na magpulong muli para i-review yung planong na isagawa nila bago po ito i-present sa nararapat na technical working group. Mahalaga kasi ASEC Bernie na ang fortified foods na siyang tinatangkilik ng ating mga kababayan ay tama ang paraan ng pagdagdag ng mga micronutrient nang sa gayon ay totohanang matugunan
ang mga kakulangan sa vitamin A, iron at iodine ng maraming Pilipino. Oo, tama ka. Kasi mukhang napakasimple yung teknolohiya ng pagdadagdag ng nutrients pero kailangan hindi lang nagdagdag kundi nasa tamang dami or level ng fortification ang kailangan i-assure ng ating mga manufacturers at matutukan din ng ating regulation or regulatory agency, ang ating Food and Drug Authority or Administration para value for money ang bibilhin ng ating mga kababayan. Opo, ma'am. Okay. Para hindi rin sila lugi. Oo, hindi lugi sa pera at saka sa nutrisyon. Opo, okay, tama. maraming salamat Miss Liza sa iyong report ng mga kaganapan ng ating nutrition community nitong nakaraang linggo. Magre-report po ulit sa atin si Miss Liza sa susunod na Miyerkules. Ang One Nutrition, One Nation po will be right back. Diyan lamang po kayo. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na ang kakulangan sa pagkain ng dietary fiber ay mahalaga sa maayos sa pagdumi, tumutulong sa pagpapababa ng kolesterol sa dugo at glucose level o asukal, at pinapababa ang panganib na dala ng sakit sa puso at ilang sakit na cancer? Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Nagbabalik po ang One Nutrition, One Nation at ngayon naman ay ating makakapanayam ang ating officer in charge sa NNC Regional Offices sa Calabarzon at Mimaropa, si Miss Eileen Blanco. Masustansyang hapon sa iyo, Miss Eileen. Isang malusog na hapon po, Ma'am Bernie, at sa inyo at sa ating mga tagapakinig. Okay, siguro bago natin ipagpatuloy ang ating interview, pwede mo bang sabihin sa ating mga tagapakinig dito sa ating Nutriskwela, 15 Nutriskwela Community Radio Stations, kung ano ba ang ibig sabihin ng Calabarzon at Mimaropa? Ang Calabarzon po is yung Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Samantalang Mimaropa po is Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, at Palawan. Okay. So in short, yung dati pong iisang region ay ipinaghiwalay, yung Calabarzon yung mga land-based, at yun namang Mimaropa, yun naman yung mga island provinces ng dating Region 4, Mother Region. Tama po ba yun? Opo, ma'am. Okay. So, pag-usapan muna natin, Miss Eileen, kung ano ba yung kalagayang pang-nutrition dito sa dalawang region na iyong kino-coordinate. Alin sa dalawa ang mas, kumbaga, mas malusog in terms of nutrition o medyo compromise in terms of nutrition? Opo. Base po sa 2010 at 2011 na OPT results, ang malnutrition prevalence rate ng Calabarzon ay bahagyang tumaas mula 5.63% noong 2010 at 5.69% ngayong 2011. Pag sinabi pong tumaas, hindi po yun maganda, di po ba? Opo. Oo, dahil dumadami yung malnourished. Opo. O, sige po. Tapos, ano pa po? Samantala sa Mimaropa, ang malnutrition prevalence rate po ngayong 2011 ay nasa 10.01%, na mas mababa po naman ito kung ikukumpara mo noong nakaraang taon na 10.73%. Pero doble yung Mimaropa prevalence kesa sa Calabarzon. Ano po? Opo. Oo. Ibig ba sabihin, mas marami talaga ang malnourished? Mas hirap ba ang Mimaropa? Opo. Ang sitwasyon po kasi ng Mimaropa is magkakalayo. Mahirap pong abutin yung mga island areas sa ating Mimaropa region. Ibig sabihin, Miss Eileen, hindi lamang siya isang island province, kundi yung mga bayan-bayan within the island province, halimbawa palagay na Palawan, Opo. marami pa siyang mga island municipalities. Yun bang ibig sabihin? Opo, tama po yun. Pati barangay po, ma'am, island barangays din po. Ganun po sa lahat yun nung Mimaropa? Opo, halos lahat po. So ano yung mga challenges na pinopose ng ganong geographical situation sa ating
trabaho para pag-coordinate ng regional nutrition program? Ang ginagawa po ng region is tutok po, no, sa mga areas ng Mimaropa na nangangailangan po ng tulong natin, agarang tulong. In terms of ano pong tulong yun, Miss Eileen? Opo. Lahat po yun. Actually po, yung Regional Nutrition Committee po natin, meron po tayong tinatawag na convergence areas. Ito po yung pinili ng ang mga munisipyo na nangangailangan po ng agarang tulong. At lahat po ng ahensya ay nagtulong-tulong para ipaabot ang mga serbisyo. Pag sinabi niyo pong agarang tulong, pakibigyan po ng idea. Ano yung mga example ng mga serbisyo na yon, Miss Eileen? Halimbawa po sa health, ano yon? Sa mga areas po na mataas ng malnutrition, binibigyan po namin agad sa tulong po ng DSWD ng supplementary feeding ang mga bata. Okay. Yung mga wala pong trabaho para magkaroon po sila ng pera, ang DOLE po, Department of Labor and Employment, at saka yung TESDA, nagbibigay po sila ng training para sa mga income-generating projects. Pero meron naman po ng mapapasukan pagkatapos halimbawa na train ng TESDA yung mga tao, may mapapasukan o meron ba po silang binibigay na parang initial capital? Kung gusto magtayo ng sariling income-generating project yung mga na-train? Opo. Ang binibigay po nila is maliliit lang po na kapital, yung kayang-kaya pong gawan ng maliit na negosyo o business sa mga areas na po to. Oo. Yun naman po tungkol sa potable water supply, yung mga issue ng environmental sanitation. Kumusta po ang kalagayan sa Mimaropa versus Calabarzon? Ang Calabarzon po, in terms of yung potable water at environmental sanitation, medyo nakakaangat po siya kumpara sa Mimaropa. Oo. Actually, mayamang-mayaman na ang mga bayan-bayan ng Calabarzon, di po ba? Opo. Oo. Pero meron pa rin po ba ng anong mga lugar ba sa Calabarzon ang medyo dahop o challenging? Ang mga lugar po yung mga liblib, lalo na po sa Quezon, sa may bundok peninsula. Okay. Yung mga mahirap na po talagang abutin, as in kahit anong kailangan pong araw, ang kailangan paglalakbay para po maiparating yung mga serbisyo po doon sa mga areas na yun. Oo. Pero meron ding mga, kahit sa malapit na lalawigan at mayamang lalawigan ng Laguna, meron pa rin po ng mga barangay dyan na parang hindi pa kumpleto lahat na meron ng malinis na tubig at saka sanitary toilet facilities. Opo, meron pa rin po yung lalo na po yung mga toilet. Marami pa pong mga walang toilet, lalo sa mga relocation areas. Alam po natin ang Calabarzon, marami pong migrants. Yung mga relocation areas po, nagagaling Manila, dinadala po nila sa Calabarzon. Okay. Pagka po pinag-usapan ang nutrition program mismo, ano po yung maganda o pinaka-interesanteng nutrition program na isinasagawa either sa region Calabarzon o dito sa Mimaropa, Miss Eileen? Opo. Ang pinakamaganda po sa tingin po namin is yung nutrition clinic. Nutrition clinic? Opo, nutrition clinic. O sige, pakikwento ng saglit dito sa ating mga taga-pakinig. Ano po itong nutrition clinic na ito? Oo. Yung nutrition clinic po ito is parang one-stop shop. Nandun na po lahat ng mga serbisyo na binibigay from yung pag-check up ng kung may sakit ang isang tao, hanggang sa pagbibigay ng gamot, hanggang sa nutrition counseling, hanggang tuturuan po kung paano po ang gagawin para malunasan ang karamdaman. Sino pong nagsasagawa nito, Miss Eileen? Ginagawa po yan ng Laguna, sa Calabarzon, at ang Oriental Mindoro and Occidental Mindoro po ng Mimaropa. Okay, pero local po ito na inisyatibo o galing sa regional office ng isang ahensya? Local initiative po yan. Okay. Pero sinong nag-ano sa kanila? Sino nagbigay? Ano yung naging bunsod para nagsagawa sila ng nutrition clinic? Actually po, sa mga meetings
po ng mga Nutrition Action Officers, pinag-uusapan po namin yung mga medical clinics, medical mission.